So, ang nilapit niya sa amin, bakit daw umabot ng 117,000 pesos yung kanyang utang? So, ito bang si Sitio Leader, meron siyang negosyong lending or pautang? Sige, ma'am. Ano po, ang sabi po niya sa amin, may amo daw po siya na nagbibigay ng pera po sa kanya para ipautang niya po. Ibig sabihin, hindi siya mismo yung nagpapautang? Sabi po niya, mas malaki pa yung interest kaysa doon sa pinakautang nila. So paano na to, madam? Habang buhay ba sila? Ay tatanawin na utang na loob sa'yo? Na may pagkakautang kung hindi pa sila makabayad sa'yo? lumapit po kami sa hashtag ipabitag mo kay Sir Ventolfo para ireklamo po ang aming Sitio Leader na si Linda Diaz dahil po nung nakaraang taon kami po ay nakautang sa kanya dahil siya po ay nagpapautang, pero ngayong sinisingil niya po kami ay sobrang taas na po ng tubo po, parang hindi na po makatao, kami po ay mahirap lamang, para bang mas lalo niya kaming pinapahirapan. Gaya ko po, ako po ay nangutang sa kanya ng 30,000 noong nakaraang taon, ngayon sinisingil na po niya ako, umabot na daw po ng 117,000. Pero nung kinompute po namin, hindi po siya umaabot sa ganong halaga ng tubo po. Parang sobra-sobra po, halos naging times 2, times 3 na po siya. Nagbanta po siya sa amin na okay lang daw po na hindi kami magbayad, pero may kalalagyan daw po kami. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Paano kayo nangutang? Kasi gusto ko lang malaman, no? Sitio Leader itong nirereklamo nyo. Opo. So ito bang si Sitio Leader, meron siyang negosyong lending or pautang? Sige, ma'am. Ano po, ang sabi po niya sa amin, may amo daw po siya na nagbibigay ng pera po sa kanya para ipautang niya po. Ibig sabihin, hindi siya mismo yung nagpapautang? Sabi po niya, pero simula't simula po, hindi po namin nakita yung among sinasabi niya po. Pero matanong kita, bakit ka naman lumapit kay Sitio Leader at paano mo nalaman na siya yung nagpapautang sa lugar niyo? Ano po, simula po, nangungutang na po ako sa kanya. Noong July 30, nagbayad po ako sa kanya ng 40,000, cash po yun. And then po, nag-renew po ako ulit sa kanya ng 20,000 noong August po. Ito ba nakaabot na sa barangay, itong ano nyo? Opo, nagharap na po kami. Bali, 2 beses na po kami nagharap. Nagharap? Sino ang nagreklamo? Si Sitio Leader Linda Diaz po. Kayo ang inireklamo kayo. Dahil? Hindi na daw po kami nagbabayad ng utang, hindi na daw po namin siya hinuhulog-hulugan. Kaso lang po kasi, na kaya po ako nagkampante na hindi maghulog kasi hawak po niya yung ATM po ng death claim ng tatay ko. So may collateral na sinasabi mo na death claim. So alam niya yung password nung Opo, ATM. binigay ko po yung password. Kasi gusto naming malaman kung talaga bang 117,000 yung inutang mo. Kasi napakalaki, triple or mahigit eh. So sa aming personal computation, kung 38,000 yung inutang mo, ibig sabihin 10% yan, 3,800. Sige, kung 7 months ma'am, no, hindi kayo nakapaghulog mula May 2023, tama no? May So may lapses sila. Ano po, nung nakaraang taon, 2022, hindi na po kami nakahulog sa kanya. Nung May po, nagbigay po ako ng 20,000 sa kanya. Oh, doon nag-stop. Sige. Okay, sige. So kung doon ka nag-stop, sa mula May hanggang ngayon hindi ka nagbayad. Hindi po, Okay, so tatry natin i-compute at titingnan natin. So kung ang 10% ng 38,000 ay 3,800, i-times natin sa 7 months. Hanggang ngayon Desyembre, mula Mayo hanggang Desyembre. So lalabas, so matotal na nung 7 months na hindi ka nagbayad, nasa 26,600. Okay, pero ang sabi ng Sitio Leader nyo, 117,000. Kahit i-add natin siguro ma'am to net, 26,600 plus yung 38,000. Hindi aabot ng 117,000. Pwera na lang kung meron kayong sariling arrangement. Meron ba kayong ano? May kontrata ba kayo? May pinirmahan kayong agreement? Wala po. Bakit naman kayo pumayag na maghuhulog kayo kay Sitio Leader? Pero wala kayong, hindi black and white. Hindi naman, walang katibayan na kayo ay naghuhulog. Meron ba kayong logbook? Meron po siyang logbook po na pinakita po sa amin. Yung pag kumukuha po kami, pumipirma po kami. Pero pag nagbabayad na po kami, binubura lang po niya, ginaganon, paid, Ini-X lang. Sa logbook ba, naka-itemize ang tinatawag doon? Naka-isa-isa. Halimbawa, ngayong buwan na to, nagbayad ka. So, i-cross na lang niya yun. I-cross niya, lalagyan na ng I-cross paid. na lang niya yun. Na paid na. Opo. May nakita lang akong isang litrato kanina na pinadala mo ata sa amin yung computation na may mga, yan. So, lumalabas dito, kung nakikita po ng mga nanonood sa atin, no, hindi lang pala isang bagsakan kayo umutang ng 38. August 24, 2022, una yung inutang 20K.
Opo. Okay. Unang utang ay 20, sumunod ay 2,000, sumunod ulit ay 2,000, sumunod ay 500. Teka, yung 500, magkano nang tumubo? 10% is 50 pesos. Oo. Kada buwan. So, naging 850. Ito ba, ano to, naka-black and white to? Di ba, kung ano mo to, computation mo to, di ba? Kasi sabi mo, hindi 117,000. Opo. So, ito, computation mo to. Okay. So, kung i-add natin, ang magiging interest niyan, kasi akala namin nung umpisa, isang buong 38,000 eh. Marami pala. So, ang total na magiging interest ay 57,120 pesos. So, kahit i-add natin yung inutang mo na yung kabuuan na 38,000, magiging 95,720 pesos. O ito, may note pa dito, minus 20K. Ano yung 20K naman? Yan yung binayad ko nung May 30 po, nitong taon. Ayun yung last mong Opo. binayad. Hindi, nakapagbayad na siya ng 20K. So, ibig sabihin, yung una niyang inutang ay nabayaran na. Pero ito, verbal agreement lang kayo, ha? Opo. So, ito, sulat-sulat lang. Ito, computation nyo. Opo. Siyempre, may bukod na computation din naman siya, na kanya, sarili niya. Oo. Di po ba? Opo. Yung 20K na yun, ano lang yun, para sa interest. Oh, yes po. Oo. Yung sinasabi pong 2K na magkasunod, hindi ko po pirma yun. Gusto ko po sana ipalabas sa kanya kung sinong pumirma doon kasi hindi ko po talaga pirma. Yung pirma. Opo. Okay. Ikaw ba, ma'am? Ikaw ba, pag kumukuha ka sa kanya, may sarili ka rin bang, record? Yun po. Kasi Wala yun po. yung, Puro pirma ko lang po. Pumipirma po ako sa logbook niya. 2K, hindi ko po pirma yan. Makikita Saan dyan yung naman. hindi mo pirma? May nakaangat yung dyan 2K kanina, na di ba? 9.4 saka 9.6, hindi ko po talaga pirma yan. Po. Ayan, dapat alamin natin kay Kasi Ginang Linda. yung ma'am. gusto ko lang malaman, no? Kasi nung unang umutang ka, ano ang timeline nun? Kailan ka umutang? Kailan mo babayaran? Kasi dapat may timeline nun eh. Ang agreement po namin pagkatanggap ko ng death claim ni tatay, doon niya kukuhanin po lahat. Oh. Open yung agreement ninyo. Yes po, open. Paano kung 3 years mo na po na hindi mababayaran, hindi mahuhulugan? So, medyo malaki nga naman talaga ang tubo, no? Pero aware ka nung sinabi mo na kukunin nila lahat pag dumating na yung ng tatay, death claim ng tatay mo. Ibig sabihin, kasama na yung tubo dun. Opo. Na-compute mo ba yun? Opo, Hindi pa, kasi hindi mo naman alam Hindi kung ko kailan. alam po. Ikaw naman, matanong namin, 5,000 pesos. Yung sa akin po kasi is 5,000 nga po. Ngayon po, umabot na po siya ng 9,100 yung naging pinaka-total na ng utang ko. Ngayon po, dumating po kami sa last usapan po namin sa barangay. Makikipag-settle po sana ako kay Sitio Leader. Kasi po, hindi nga po ako nakapirma ng kasunduan namin. Kasi yung una pong paghaharap namin is sinesettle niya po na magbigay po ako ng every 15-30 ng 1,000. Hindi ko po yun pinayagan kasi po hindi pa po kaya sa ngayon. Nakikiusap po ako na kung maaari is 500. Hindi po siya pumayag. So ngayon po, nung may harapan sila, sumama po ako sa kanya kasi gusto ko po siyang makausap mismo doon sa harap ng mga lupon sa barangay. Nakausap mo naman. Ang nangyari po is hindi po siya, ayaw niya daw po akong makausap. Ang una, siya yung complainant eh. Yes. Sumama ka lang. Yes po. Parang hindi naman natin siya kukwestiyonin doon kasi wala naman kayo nakaschedule. Para nakisakay ka lang sa niya. Dapat may sarili kayong usapan para ma-entertain ka niya. Ito isa pa lang to. Pero yung computation natin, grabe na. Paano pa kaya? Ilang kayong 21 po isipin mo, kami. 21. Talaga dapat separate na pag-uusap. Makakausap natin ngayon, nasa linya, ang inirereklamong si Linda Diaz. Yang mga yan si Lourdes Bagamasbad, nakiusap po sa akin yan, na kukuha ng pera. Ang sabi ko naman sa kanila, igagarantor ko kayo doon sa kaibigan ko na dati ko din kinuhaan. Dahil yan po sila, may mga kinukuhaan po yan sila ng dito na malaki daw ang tubo. Ayun sa kanila. Ngayon sabi ko, sige, mayroon akong kaibigan na nagbibigay kung anong bigay sa akin, yun din ang bigay sa inyo. So ang ganda po ng usapan, na kesyo babayaran pagdating ng tatay niya at pagdating ng claim ng tatay. So dumating na po, nag 2 years na po, ang tatay niya, nihoy-nihay po, wala. Ang alam ko po, nakakakuha sila ng ibang linding. Kahit po kayo magpa-imbestiga, ganun po ang dating ng mga yan. Nung last December po, madam, nanghiram sa akin yan ng 6,000. Sabi niya, sabi ko, sige, kukuha kita sa ahagos ko. Hindi, sabi niya, Sir Roman, saglit lang yan, 3 to 4 days lang yan, ibabalik ko po si loan sa pag-ibig ng asawa ko, itatapal ko. Pero ako po, labag sa loob ko na maniwala ako sa kanya, kaya lang pinaniwalaan ko pa rin. Baka sakali po maibigay niya na yung utang. No? So pinahiram ko po siya ng 6,000. Hanggang ngayon po, 1 year na mahigit ni hindi nabalik. Okay. Nung last month po,
Nandiyan naman siya. Nag-text siya sa akin. Wala daw po silang makain. Kahit po 500. Bigyan ko naman sila ng 500 at ibabalik po nila sa akin ng araw ng linggo. So lumipas na po. Ilang buwan na. Ni Hoy hindi nagpapakita. Sa madaling salita po, nagalit na ako. Ang sabi ko, manluluko kayo sa akin. Binigay ko na lahat sa inyo. Ano ba ang problema? Katunayan po, madam, mayroon siya sa akin, pinirmahan, na sinukulateral ang lupa niya sa Tarlac. Pero madam, hawak ko po, pinirmahan niya sa akin. Pero hindi po ako nag-interest doon. Ang interest ko lang po kung ano ang napag-usapan. Kundi na lang po nila, wala akong interest sa lupa, wala akong interest sa bahay. Ang akin lang po, yung ginarantor ko po sa kanila kasi ako po ang sinisingil. So, ibig sabihin po, yung perang inutang nila noon na 20K, yun po ay hindi sa'yo. Hindi po sa akin yan. Bilang garantor lang po. Ang ginawa mo, ginarantoran mo alam sila. nila yan. So, ang nilapit niya sa amin, bakit daw umabot ng 117,000 pesos yung kanyang utang? Ito ba black and white yung ano niya? Pag, di ba sabi niyo, may mga bali-bali pa siya. Yes po. Di ba? Higit isang taon, dinadaan-daanan na lang po ako nila. Pumupunta sila doon sa ibang kuhaan nila. Ako ang naghihintay. Una, inintindi ko sila. More than a year, 16 months, sir. Hindi ako nila pinapansin dyan sa utang. O anong masasabi niyo sa sinasabi niya? Hindi naman sa ganun po. Kasi nung itong taon lang, nagbayad ako nung nabanaisan lang ako yung lupa ko sa probinsya. Although hindi po yun ang usapan namin, nagbigay po ako ng 20,000 sa kanya. Ayun nga, may collateral naman sa'yo. Dapat na ano ka na roon. Sa iyong computation, magkano pa po ang utang nitong si Lourdes sa'yo? Ayan po, kung anong nakalista po dyan na nakita nila, yan po ang naging total na lang, naging total po ng utang niya po. Ma'am Linda, 117,000? Yes po. Saan po nanggaling yung computation na yun, ma'am? Madam, hindi po sila nakikipag-usap sa akin. Ma'am Linda, sabi mo nga, yung pera na yan, ikaw ay Yes nag-garantor lang. Okay? Yes po. Ngayon, sino yung pinaka-principal na yan na iharap mo ito sa principal, itong dalawa na ito, para hindi ka maipit? Okay, para no problem. Para alam talaga nila, kasi itong computation na to, ay ikaw lang ang nagko-compute. Alam po yan ng may-ari po. Kaysa gumigit na ka at naiipit ka, ba't hindi mo dalhin tong dalawang to doon sa pinagkautangan mo para alam Sige din po, nila. dadalhin ko po. Kasi parang yung computation ninyo dito, parang kung titingnan natin kung hindi pa makabayad to hanggang next year, parang buong buhay na nila may utang sila sa inyo. Kayo naman, Okay po. nagkautang kayo sa kanya, bati-batiin nyo naman. Kaya nagbabalat sibuyas si madam sa inyo eh. Ay baka pagkakuha nyo ng pera, hindi na kayo nagpakita sa kanya. Doon sa mga viewers, no, hindi namin tinotolerate po kung ano po itong ginawa ng dalawa doon sa pagpapautang. Hindi rin namin inihimok. Yung iba dyan na Utang. huwag magbayad ng utang. Ang punto lang dito is, masyado naman yata, parang kapag hindi pa makabayad dito sa 53,000, mas malaki pa yung inutang nila, mas malaki pa yung interest kaysa doon sa pinakautang nila. So paano na to, madam? Habang buhay ba sila? May tatanawin na utang na loob sa'yo? Na may pagkakautang kung hindi pa sila makabayad sa'yo? Kaya nga po dinala sa barangay para ma-stop na. Kinausap ko na po yung may-ari ng pera. Kung ako po yung pera doon, yun na lang, hulugan na lang ninyo, parang awa nyo na. Salita po yan si Lourdes, madam. Na ano yan, yayaman si Chairman Linda. Sabi ko, di kung ayaw nyo magbayad, di wag nyo. Para may kalalagay, ibig sabihin, tutuloy ko sa kanila yung problema. Ay, hindi. Iba yung kalalagyan eh. Ano yung kalalagyan? Iba yun. Pagbabantayan. Ipapademanda ko sila. Ididemanda ko sila. Pumunta sila dito para magkaroon tayo ng solusyon, hindi para makipag-away Okay, kami sa okay, inyo sir. po. Okay lang po. Okay lang. Kasi sa nakikita ko dito, dahil ganyan kayo, tapos sila sinasabi nyo, hindi nakikipag-usap sa inyo, siguro may miscommunication dito, ano? So, siguro, Yes. kumbaga, lahat naman ng problema na dadaan sa magandang usapin, di ba? Yes. So, I suggest Yes, lang, Ma'am Lida, Ma'am Tunot, siguro, di ba dahil nasa barangay na ito, hindi na rin tayo makikialam, eh, no? So, pang ilang harapan nyo na ba sa barangay? Nakadalawa na po kami. So, may susunod pa? Sa 12 daw po. Nasa iyo pa rin ba yung ATM? Yes po. O sige, magkaroon kayo ng pag-uusap. Nasa iyo pa rin yung ATM. Pag pumasok ang ano nito, ikaw pa rin yung kukuha. Siyempre, tatawagin ko siya kasi hindi ko alam yung PIN number. Wala Yung PIN number. Nasa iyo po ang PIN number, Opo. Chairman. Binigay ko sa iyo dahil hindi ka pumayag. Teka, ako nalilito. Chairman ba ng barangay Si to? Sitio leader. Sitio leader. Sitio leader po. Oo, Sitio kasi leader. hindi siya si chairman. Sitio Kasi leader nagkakaroon po. tayo ng ano ron eh. Conception. Oo.
Ganito Yes. na lang, ma'am, no? Ganito, susolusyonan natin. Hindi namin kayo kinakampihan porket kayo po'y pumunta Opo, sa alam amin, po no? namin, ma'am. Ang utang ay dapat bayaran. Alam po namin po. Ang amin lang dito sa Bitag, medyo nagkakaroon ng, sabi natin, ma'am, kayo yung sitio leader dyan, para nagkakaroon yata ng conflict of interest dyan. Oo. Ngayon, ma'am, Okay. para ma-settle yan, mawala ang problema sa'yo at hindi ka ma-stress dahil ikaw ang nag-garantor dyan, nandito naman yung mga tao, may hawak ka naman pong collateral na anytime, pag pumasok, kasi hindi natin alam kung kailan yan papasok kaya siya nangangako din dahil yun din ang pangako sa kanya. Okay? So, ang utang ay dapat nyo pong bayaran. At pag dumaan kayo doon, si Ma'am Linda, bati-batiin nyo naman para hindi Nagte-text naman po nagtatampo kami sa lagi inyo. sa kanya. Mag-hi hello na. Mag-hi hello kayo kasi yun yung kinasasama ng loob niya eh. We wish no na makapag-usap kayo ng maayos doon dahil hindi na namin papakialaman yung barangay. Pero kami, nagbibigay kami ng suggestion sa inyo kasi kaming Bitag, nanghimasok lang kami kasi gusto namin malaman kung may nangyari bang hindi makatarungan sa inyo dito. Kasi isipin mo nga naman, kiniklaim nyo 38,000, naging 117,000. So doon lang kami papasok. Pero medyo kapag malaki. talagang sa resolution na kung ano yung mapag-uusapan, sa barangay na yan. Okay, hindi na namin pwedeng kontrolin kung ano yung magiging solusyon ng inyong reklamo, pero kami, magbibigay payo kami sa inyo. So at least na-bridge namin kayo sa inirereklamo ninyo at kay Kapitan na sana sa susunod, idaan natin sa maayos na usapan. Di ba po, Ma'am Tonet? Yun nga lang, pag-uutang po kayo, alamin nyo yung mga terms and conditions po Yes. para hindi rin kayo nalulugi katulad po niyan. Nalilito ka. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo, may tatak, tatak Bitag, tatak Ben Tulfo, tatak, #ipabitag mo.